Magandang araw po, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Gino. Nais ko lamang ibahagi ang aming karanasan nung magbakasyon ako sa Surigao. Masaya at mapayapa ang barangay Sampaloc nang dumating ako roon. Maaliwalas ang paligid. Sariwa ang hangin. Damang-dama ko talaga ang pagiging probinsya ng lugar. Malayong-malayo ito sa Maynila na maingay, maalikabok at maraming polusyon. Ang tunay na dahilan kung bakit sumama ako sa workmate ko na si Polo para magbakasyon doon ay dahil sabi nila, kapag broken-hearted ka raw ay mag-travel-travel ka lang. Yun ang unang payo na sinunod ko nang i-reject ng long-time girlfriend ko ang proposal ko para magpakasal. Ang dahilan, nawawalan na raw siya ng pagmamahal. Nakatulong naman ang pag-travel namin. Sa pagsusuka ko pa lang ng paulit-ulit sa biyahe, talagang nakalimot ako sa problema ko. Mabait ang pamilya ni Polo sa Surigao. Tuwan-tuwa nga sila kasi yun ang unang pagkakataon na may taga Maynilang bumisita. Todo asikaso sila sa akin. Pagpasok ko pa lang ng bahay ay inayos na nila ang tutulugan ko. Gabi na kami nang makarating doon at sakto na nakapaghanda na sila ng hapunan. Maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap ha. Ngayon lang ako nakaranas na may mga ganito pala talagang tao. Yung welcome na welcome yung stranger sa bahay nila. Natawa na lang ang nanay at tatay ni Polo. Ma, pa, si Gino. Ito yung ka-workmate ko na gustong makalimot sa pagiging broken-hearted niya. Sinama ko na siya dito baka sakaling marelax. Tinapik ko si Polo. Para kasing tanga. Sinabi pa kasi ang hindi naman na dapat sabihin. Ay nako, may dinadala pala ang binatang gwapo na ito. Huwag ka mag-alala, makakalimot ka talaga rito. Marami kang magagawa rito na talagang makakatulong sa'yo. Broken? Sus, babae lang yan. Gusto mo iho idaan natin sa inom yan mamaya, ano? Binato ni Aling Josie si Mang Tobing ng panyo. Iritang-irita ang mukha nito. Ikaw talaga, Tobing. Kararating lang ng tao, tuturuan mo kagad maging lasenggo. Bukas na lang tay. Magpapahinga pa kami. Ang haba kayo ng biyahe namin. Mabuti pa nga. Tobing, tawagin mo na si Ronan sa taas at kakain na. Baka gutom na mga ito sa tagal nilang bumiyahe, aba. Pumesto na rin kami sa kanya-kanya naming upuan. Nang bumaba na ang kapatid na bunso ni Polo na si Ronan, ay nagsimula na rin kaming kumain. Ang saya, ang sigla ng pamilya. Ganung pamilya ang pangarap ko. Kaso, hindi na yun matutulad kahit kailan. Matagal na kasing hiwalay yung mga magulang ko. Si Papa, naganap na ng ibang babae. Si Mama naman, ayun, natutong lumandi. Ang masaklap pa, nag-iisang anak lang ako. Mabuti nga nakilala ko si Polo. Kahit na papaano pakiramdam ko may kapatid ako. Masayang natapos ang hapunan namin. Pagkatapos ay niyaya ako ni Polo na tumambay sa gilid ng bahay nila. Mayroon kasi silang maliit na garden sa tapat na para sa 3 hanggang 5 tao. Para kahit papaano kumaan yung pakiramdam mo. Oo nga pre, maraming salamat talaga. Nakakatulong pala talaga yung paglayo ano. First girlfriend mo ba si Kiana? Oo pre, akala ko nga siya na Alam mo ba, sabi nila, lahat daw ng first, hindi talaga yun yung last. Oh, sino naman nagsabi niyan? Napatigil sa sasabihin si Polo nang sumabat si Ronan. Gagawa lang yan ni Kuya. Kunwari lang na may nagsabi pero wala naman talaga. Sumimangot naman si Polo ng mga sandaling yon. Oy, Palcano, nag-uusap kaming dalawa dito Bakit ka ba nandito? Bawal ba makisabat? Ang corny kasi nung usapan nyo Corny? Palibasa, di ka pa nagkaka-girlfriend. Anong gusto mo usapan? Aswang? Yak! Baduy! Nang marinig ni Ronan ng salitang aswang, ay napaayos agad ito ng upo at ako ang pinagtuunan. Kuya Gino, naniniwala ka ba sa aswang? Malapad ang ngiti ni Ronan. Kitang-kita na talagang gustong-gusto niya ang ganong klase ng usapan. Ha? Ako?
Hindi ko alam eh. Never pa kasi akong naka-encounter ng ganyan. Wala kasing ganyan sa Maynila eh. Alam mo ba dito sa Surigao? May mga aswang. Oy, Ronan, tumigil ka nga. Nagsasabi mo dyan. 2023 na no? Wala nang ganyan. Binubuang mo pa itong si Gino eh, broken hearted na nga. Para nga makalimot siya sa sakit ng puso niya eh. Dapat aswang naman ang isipin niya. Aswang? Paano ba masasabi na aswang ang isang tao? Hindi na nakatiis si Ronan. Tumabi na siya sa akin. Ganito kasi Kuya Gino. Sabi nila, kapag tumingin ka sa kanila sa pagitan ng dalawa mong hita na nakabaliktad makikita mo ang totoo nilang itsura. Yung nakatuwad ka. Yun. Ha? Paano? Tutuwad? Ginagawa ka lang kengkoy niyan ni Ronan. Huwag kang maniwala dyan oh. Kaya ayaw maniwala ni Kuya sa aswang kasi nung pinagbubuntis siya ni Mama ay inaswang siya. Medyo napikon na si Polo ng mga sandaling yon. Tumayo na si Polo at sapilitang pinaalis si Ronan. Buisit ka, Epal. Ganyan yan kapag may bisita eh. Pa-Epal. Natatawa na lang ako sa kanila magkapatid. Pagkatapos ng pagtambay namin doon, ay sinabihan na rin kami ni Aling Josie na magsitulog na. Mag-isa lang ako sa silid dahil iba rin naman ang kwarto ni Polo. Pero pareho lang naman kaming nasa second floor. Halos kalahating oras na pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Palagay ko noon ay namamahay talaga ako. Kaya naman bumangon ako sandali at binuksan ko ang bintana. Yumakap agad sa akin ang malamig na simoy ng hangin sa labas. Tumambay ako saglit sa harapan ng bintana. Maya-maya lang kabanong, may natanong ako sa kalsada. Isang lalaki. Nakatayo lang naman siya sa gilid. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon. Pero palagay ko ay meron siyang hinihintay. Isasara ko na lang sana ang bintana nang biglang may parang malaking ibon ang dumaan. Napamura ako kabanong na makita kong dinagit na malaking ibon yung lalaki. Dinig ko pa ang paghingi niya ng tulong habang dinala na siya sa ere. Nang tingnan ko ng maigi ang malaking ibon, napansin ko na parang hindi lang siya basta ibon. Tao yung katawan niya eh. Mabilis kong isinara ang bintana. Otomatik kong nanginig ang kamay ko nang dahil sa takot. Dahil sa malamig ang klima, katakataka ang biglang pagtagaktak ng pawis ko. Hindi ako pwedeng magkamali kabanong. Ang nakita ko ay taong may pakpak. Hindi kaya aswang yung nakita ko? Totoo yung sinasabi ni Ronan? Hindi ako mapakali nung mga sandaling yon. Sinubukong tawagan si Polo sa kabilang kwarto pero nakatulog na siya. Dahil sa nangyari ay hindi ako nakatulog. Mulat na mulat pa ang mga mata ko paggising nilang lahat. Bumaba na lang ako para sabay-sabay kaming mag-almusal. Pagtapos ay naligo na rin ako dahil may pupuntahan kami ni Polo. Bandang 8:00 na ng umaga na makapaghanda na kami. Pinahiram kami ni Mang Tobing ng sasakyan nila. Sinabi kasi namin na baka gabihin kami. Pahirapan din kasi ang masasakyan doon lalo na kung gabi na. Lintik na. Bakit ka nandyan sa loob? Nagulat kami nang maabutan namin si Ronan nang nasa backseat na. Abalang naglalaro ng cellphone niya. Sasama ko, bakit? Ano ba to? Bakit sasama to? Nagkibit balikat si Mang Tobing na nasa tapat ng pintuan. Isabad nyo na para wala nang makulit dito sa bahay. Wala na kaming nagawa kundi ang sumakay na lang. Bad trip si Polo nun. Kita ko sa mukha niya ang labis na stress. Maayos ka doon na 18 anyos ka na. Huwag kang kikilos-kilos dyan na parang bata, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka mag-alala kuya. I can handle myself. Handle myself mong mukha mo dyan. Nanito, pasira talaga ng lakad eh. Tinapi ko na lang si Polo sa balikat para pakalmahin siya. Hayaan mo na yan kapatid mo pre. Minsan lang naman ako nandito eh. Pinandar na lang ni Polo ang sasakyan. Una kaming pumunta sa palengke. Mamimili kasi kami ng dadali namin ni Polo sa pagkakamping. Isa pa, pandagdag na rin ng stock sa bahay nila. Habang namimili kami ng karne,
nakita kong may daladala si Ronan na kalamansi. Hindi ko alam kung bakit niya pinapatakan ng kalamansi ang mga karne na binibili namin. Medyo iritado na nga rin si Polo sa kanya pero hinahayaan na lang namin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nabili na namin ang lahat ng mga kakailanganin namin. Pabalik na kami ng sasakyan nang biglang may naalalang bilhin si Polo. Ay, wait lang. May bibilin lang ako. Dito lang kayo ha. Sige. Sige lang bro. Habang naghihintay kay Polo, bigla na naman akong kinausap ni Ronan. Medyo naiilang ako noon kasi pabigla-bigla siya. Kuya Gino, alam mo kung bakit nilalagyan ko ng kalamansi ang mga binili kong karne? Napalingon ako sa kanya at sandali kong tinigil ang pagsiselfone. Ha? Bakit nga ba? Pinandilatan niya pa ako ng mga mata bago nagsalita. Para makaiwas tayo sa yanggaw. Ha? Yanggaw? Ano yun? Ang yanggaw ay isang pamamaraan ng mga aswang para biktimahin yung isang normal na tao. Ginagawa nila yung para gawing aswang din ang sino mang mayayanggaw. Sa paningin ng isang tao, normal lang na karne yung nasa harapan niya. Pero ang hindi niya alam, karne yun ng tao. At kung sino man ang makakakain ng karne ng tao na mula sa mga aswang, naku, magiging aswang na rin. Ha? Ganun? Sandali akong hindi nakapagsalita. Pinoproseso ko sa isip ko ang mga sinabi niya. Ano ka ba naman kuya? Ang slow pala ng mga taga Maynila, no? Hayaan mo na lang. Ramdam ko ang pagkadismaya sa tinig niya. Napailing na lang din ako. Ang weirdo kasi niya. Nung una, okay pa. Pero habang natagal, mas lumalala ang pagiging weirdo niya. Dumating na nga ako sa punto noon na inisip ko na lang na baka may saltik si Ronan. Kung totoo mga aswang, bakit doon pa rin kayo nakatira? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin habang nakasandal kami sa gilid ng sasakyan. Wala naman kasi kaming kasalanan sa mga aswang kaya bakit kami matatakot? So sinasabi mo lang na aaswangin ka nila kapag may kasalanan ka sa mga aswang? Well, base sa mga nasa leksiko sa probinsya naming to, oo, ganun nga. Alam mo Ronan, sa totoo lang wala pa talaga akong nakikitang aswang sa buong buhay ko. Hindi ko nga rin yan masyadong naririnig sa Maynila Pero kung sakaling ang totoo ano ba sa tingin mo ang pwede kong gawin sakaling ako ang atakihin? Malamang kailangan mong tumakbo. Hindi naman pwedeng salubungin mo di patay ka nun. Unti-unting nawala ang ngiti ko dahil sa sagot niya. Hindi lang pala weirdo si Ronan. May pagka siraulo din siyang kausap. Okay ka rin kausap no? Ay nako. Nagawa niya pang ngumiti. Hindi niya nag-gets ang pagiging sarkastiko ko. Akala ko'y mananahimik na siya noon kabanong. Nauna na nga akong pumasok sa sasakyan pero nagsalita na naman siya. Walang gana ko siyang nilingon. Pero kung gusto mong malaman kung totoo ba sila o hindi, isama niyo ako sa camping. Ituturo ko sa inyo kung saan ko natuklasan yung tirahan ng mga aswang. Sa pagkakataong yon ay seryoso na ang mukha niya. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinabahan. Ano? May tuturo mo? Tumango-tango lang siya. Hindi na siya nakasagot dahil bigla nang dumating si Polo. Pinandar na nga ni Polo ang sasakyan. Nagsimula na ring umandar ang pagiging interesado ko sa mga sinabi ni Ronan. Ewan ko kabanong, pero pakiramdam ko talaga dapat kong malaman kung totoo ba o hindi ang pinagsasasabi ni Ronan. Pagsapit ng gabi ay naghahanda na kami para sa gagawin naming camping ni Polo. Medyo nagkaroon lang ng kaunting delay dahil nagtalo pa si Polo at si Aling Josie. Ayaw kasi siyang payagan hanggat hindi kasama si Ronan. Na nung mga sandaling yon ay nag-impake na rin pala. Nakaredy na rin kumbaga. Bakit ba kasi kailangan isama niya si Ronan Banding namin magkatrabaho to Kaya nga kami pumunta dito para mag-relax Makakapag-relax din kayo doon
kahit kasama ang kapatid mo. Sige na, isama mo na. Minsan lang yan makaranas ng ganyan eh. Maawa ka naman sa kapatid mo. Ano po? Maawa? Ganyang mukha, maawa ko? Kapag tinitingnan ko pa nga lang yan eh, nakakainis na eh. Bakit magalit ka dyan kay Ronan? Eh nung baby nga yan eh, ikaw ang nagpapalit ng diaper niyan. Pre, sige na. Hayaan mo na. Isama na lang natin. Sigurado ka pre? Oo, gaya nga nasabi ng mama mo, hindi pa nakakaranas si Ronan ng camping. Hayaan mong maranasan naman niya. Bumuga na lang ng hangin si Polo. Napilitan na lang din siyang pumayag para matuloy na kami. Subukan mo lang magbaliw-baliwan doon, iiwan ka talaga namin. Tara na! Padabog na kinuha ni Polo ang mga gamit niya at saka lumabas ng bahay. Nagkibit balikat na lamang si Ronan habang pangiting-ngiti. Kahit masama ang loob ni Polo ay wala na rin siyang nagawa. Ako man, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang big deal sa kanya na kasama si Ronan. Kung tutuusin, wala naman sanang problema. Madaldal lang talaga si Ronan pero nakikita kong hindi naman siya magiging sagabal. Tahimik lang kaming tatlo habang nasa biyahe kami. Malayo-layo ang bundok na pagkakampingan namin. Kaya 7:00 pa lang ng gabi ay umalis na kami. Ito ang first time ko na magkakamping. Sana mag-enjoy ako. Manahimik ka na Ronan. Naiirita ako sa'yo. Ito naman si kuya. Bakit ba ayaw na ayaw mo akong kasama? Siguro, ayaw mo lang malaman ni Kuya Gino yung sikreto mo, no? Biglang inapakan ni Polo ng madiin ang preno. Halos tumilapon si Ronan sa harapan. Mabuti na lang at naka-seatbelt kami nung mga oras na yon. Hindi ka ba mananahimik? Sasapain ko na yung mukha mo eh. Oo pare, kalma lang. Akala ko ba magkakamping tayo? Wag na lang kaya tayo tumuloy kung nag-aaway lang kayo. Ito kasi. Alam mo kuya, parang ikaw yung isip bata sa ating dalawa eh. Kung ganyan ka kabilis mapikon, ibig sabihin, ang babaw mo. Pambira oh. Natameme na lang si Polo. Umayos na lang din ng pagkakaupo si Ronan. Nakita ko na nakasimangot na rin siya. Ibig sabihin siguro nun ay seryoso na rin siya. Lumipas pa ang mga sandali ay malapit na rin kami sa destinasyon namin. Wala na mga poste ng ilaw ang daan. Maingat lang ang pagmamaneho ni Polo. Lalo pat isang ilaw lang ang nasa harapan ng sasakyan ng gumagana. Ayos ka lang pre. Napansin ko kasi na pabalik-balik ang tingin niya sa mapa na nasa cellphone niya. Ininto ni Polo sandali ang sasakyan. May 2 kalye ang nasa harapan namin. Hindi na alam ni Polo kung saan ang tamang daan doon. Bigla na kasing naghangang cellphone niya. Pagtingin rin namin sa mga cellphone namin ay ayaw na rin gumana. Nagtaka kami ni Polo kung bakit. Pero buti na lang ay kasama namin si Ronan na maraming alam. May ilang part ng probinsya natin ang sinasabing may abnormality pagdating sa mga bagay na ginagamitan ng electricity. Namamatay lahat ng mga gadgets o kaya naman ay nasisira. Tingnan niyo yung ilaw natin oh, wala na. Ano yun? Natural phenomena? Ganun na nga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Di sana sa ibang part na tayo dumaan. Medyo kalmado na si Polo nun kaya kahit papaano ay kampante na rin ako sa kanilang dalawa. Hindi ko naman alam na dito pala yun eh. Isa pa, wala naman nagtanong. Baka mamaya sabihin mo na naman akong bida-bida. Bumugan na lamang ng hangin si Polo. O paano yan pre? Saan tayo ngayon papasok sa dalawang yan? Sa kaliwa o sa kanan? Sandaling namayani ang katahimikan. Pinag-isipan talaga naming mabuti kung ano ang tamang daan. Sa huli ay nagkasundo kami na sa kaliwa. Ang sabi kasi ni Ronan, right is not always right. Sa unang pagkakataon ay pinakinggan siya ni Polo. Medyo creepy ang dinaanan namin kabanong. Marami mga punong naglalagas na. Maging yung mga halaman sa gilid ay parang patay na rin. Tama ba itong dinaanan natin? Di ko rin alam eh. Di kung mali, di bumalik tayo. Teka sandali. Minto ka nga muna pre. Kasi ihi na ako eh. Oo sige, pero huwag ka sa gulong iihi ha, magagalit si Papa. Lumabas ako ng sasakyan. Nagtayuan agad ang balahibo ko sa sobrang dilim.
Nakakatakot ang paligid. Bigla ko tuloy naalala ang nakita kong dumagit sa lalaki. Natataranta kong binaba ang zipper ko. Pagkatapos umihi ay pumasok agad ako. O kuya, nagtabi-tabi ka po ba? Baka manuno ka ha? Ha? Hindi. Bakit di mo sinabi? Hindi ka naman itatanong eh. Umandar na kami ulit. Medyo napatagal kami lalo dahil wala kaming ilaw sa harapan. Pagdating namin sa bandang dulo, ay nakakita na kami ng paanan ng bundok. Pre, yan na ba yun? Parang hindi no? Oo nga iba yata eh. Pero siguro, hanap na lang tayo ng mapagtatayo ng tent sa itaas. Ang layo na rin ang nabiyahe natin eh. O sige, ganun na lang siguro. Ipaparada ko na lang ng maayos tong sasakyan. Tapos, umakyat na rin tayo. Tumango na lang ako kay Polo. Napansin ko naman si Ronan na tahimik lang. Nakatingin siya sa itaas ng bundok. Galaw siya ng galaw. Parang hindi siya mapakali. Kaya naman, nilapitan ko na siya at tinanong. Uy, Ronan, ayos ka lang ba? Ano kasi kuya eh, itong bundok, pamilyar. Ha? Pamilyar? Bakit? Nakapunta ka na ba dito dati? Hindi, nakita ko lang sa libro dati. Sabi ng libro, sa likuran ng bundok na ito, may baryo ng mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ko na lang na nagtayuan ang mga balahibo ko. Wala sa kilos ni Ronan ang pagbibiro. Ang pagiging seryoso niya ang nagiging dahilan para kilabutan ako. Sigurado ka ba, Kuya Gino? Gusto mo umakyat dyan? Nagdalawang isip akong sumagot. Siyempre, kahit papaano, natatakot din naman ako. Kasi kung sakaling totoo ang sinasabi ni Ronan, hindi malabong malagay kami sa alanganin. Oo naman no. Sayang na rin kasi yung pinunta natin eh. Ewan ko kuya, pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba eh. Ay nako, ito na naman si Ronan no. Kung ano-ano na naman, kawirdoan na naman ang sinasabi mo kay Gino eh. Baka mamaya umuwi na kaagad niya sa Maynila sa pinagkakagawa mo eh. Hindi nagsalita si Ronan. Nakatingala lang siya sa bundok. Mga ilang sandali lang, kinuha na rin namin ang mga gamit sa sasakyan. Kanya-kanya kaming bitbit at sinimulan na rin naming umakyat. Sayang, hindi tayo nakarating dun sa gusto nating spot. Pero ayos na rin siguro dito. Ang malaga, may mahanap tayong pwesto. Polo, pre, tingin mo safe ba dun sa pupuntahan natin? Oo naman oh. Wala namang rebuilding napapadpad dito sa probinsya namin eh. Huwag mong intindihin niya si Roman. Tulig yan. Maingat kaming naglakad paakyat ng bundok. Gamit-gamit namin ang malalaking flashlight na in-order pa namin sa online. Sobrang tahimik sa dinaraanan namin. Tanging mga huni na lamang ng kuliglig ang aming naririnig. Wala na rin nagsasalita sa amin bilang paggalang na rin sa mga elemento na maaari naming magambala. Yung kasi ang sabi sa amin ni Ronan. Halos magkakalahating oras na ang inakyat namin at nakahanap na rin kami ng spot. Hindi yun ang pinakatuktok pero pinalagan na namin. Hindi na rin kasi namin kakayanin makaakyat pa sa tuktok. Ang mahalaga na lang sa amin ay maganda ang pwesto at malalatag ng maayos ang tent. Ilatag na muna natin tong tent. Tapos ikaw, Ronan, magpadingas ka mamaya para makapagluto tayo ng kakainin. Balisa at wala lang sa sarili si Ronan. Kinailangan ko pa siyang tapikin para lang marinig ang pag-uulit ni Polo. Uy, kailangan natin ng mga panggatong. Ako na maghahanap May nadaanan ako kanina eh. Pre, sigurado ka? Pwede naman kita samahan. Wag na. Ayusin mo na lang yung higaan natin. Bigla na lang tumayo si Ronan mula sa inuupuan niyang bato. Kuya, Gino, samahan na kita. Matandaan ako sa daan eh. Madali kang makakabalik kung kasama mo ako. Tumingin ako kay Polo. Sinenyasan ko na lang si Polo at pumayag din naman siya. Naglakad kami ni Ronan sa una naming dinaanan. Pinagdadadampot namin ang mga tuyong sanga. Akala ko nung una,
Tatahimik lang siya hanggang sa matapos siya. Pero nakadagdag na naman sa pagiging hindi ko komportable ang mga pinagsasabi niya. Kuya Gino, naalala ko na. Ito yung bundok na sinasabi ng mga kaklase ko na pinuntahan nila eh. Ang sabi nila, sa bundok daw na ito ginaganap yung kasal ng mga aswang. Ha? Ano ka ba? I mean, aswang? Kinakasal? Di ba di nga sila naniniwala sa Diyos? Kasi nga, may sarili silang Diyos. Napalunok ako ng laway dahil sa kaba. Hindi ko alam kung tama bang sinama namin siya o hindi. Sa halip na makapag-relax ako, mas lalo pa akong nag-overthink sa mga bagay-bagay. Sinubukan ko na lang na hindi pansinin ang mga sinasabi niya. Finokus ko na lang ang sarili ko sa pagbabakasyon at hindi sa mga aswang na unti-unting tumutulig sa akin. Nakarami na kami ng sanga noong mga sandaling yon at handa na sana kaming bumalik. Maya-maya lang, nabigla kami nang may makita kaming baboy ramo. Ang laki niya, Kabanong. Kaunti na lang yata ay magiging magkasing laki na sila ng kalabaw. Agad na pinatay ni Ronan ang flashlight. Gumilid kami. Hindi namin gaanong maaninag ang baboy ramo kaya lumapit pa kami ng bahagya. At nanlaki ang mga mata namin. Kuya Gino, aswang yan. Kapag ang baboy ramo ay masyadong malaki, aswang yan, matik. Sigurado ka ba dyan? Oo, Kuya Gino. Kaya kailangan na nating umalis. Tatayo na sana kami nang maramdaman namin papalapit sila sa amin. Lintik na. Oh, bakit? Nararamdaman niya yata na nandito tayo eh. Anong gagawin natin ngayon yan? Ewan ko. Wala kaming ginawa kundi ang manatili lang sa kinalalagyan namin. Aminadong kabado pero tinatatagan na lang namin ang aming kalooban. Pasinghot-singhot pa siya habang mabagal na naglalakad. Nang tiningnan ko si Ronan, ramdam ko rin ang matinding takot sa kanya dahil sa nanginginig niyang kamay. Mga ilang sandali lang ay napansin na lang namin na nag-iba ang direksyon ng baboy. Saka lang kami nakahinga ng maayos nun. Sobrang daming pawis ang nawala sa amin. Akala ko lalapain na tayo eh. Kuya Gino, kailangan na natin bumalik. Kailangan na natin sabihin kay Kuya na dapat umalis na tayo dito. Nasa paligid lang ang mga aswang. Kapag nalaman nila na nandito tayo, baka lapain talaga nila tayo. Nababalala ako para sa kaligtasan natin eh. Kinakabahan ako. Hindi na ako kumontra sa sinabi niya. Dali-dali namin binitbit ang mga tuyong sanga at naglakad na rin kami paalis. Nang makabalik na kami, ay wala kaming inabutan. Wala na si Polo. Ang nandoon na lamang ay ang tent namin at ang ilang gamit sa labas na naiwan. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Teka, nasaan ang kapatid mo? Baka mamaya nakuha niya siya ng mga aswang. Pambihira naman oh. May narinig kaming mga kaluskos sa paligid. Mga kaluskos na muling nagpatayo sa mga balahibo namin. Sa takot ay kumuha na lang ako ng sanga na dala namin. Yun lang ang tanging armas na naisip ko noong mga sandaling yon. Hindi ko rin alam pero unti-unti na rin akong naniniwala na may aswang talaga. Nagdikit kaming dalawa ni Ronan. Magkatalikuran kami habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay nagulat kami nang marinig namin nagsalita si Polo sa likuran. Takang-taka ang mukha niya at nakatingin sa mga hawak namin. Uy, ginagawa niyo? Salubong ang kilay ni Polo. Napagtanto ko na lang din na mukha pala kaming tanga ng mga oras na yon. Ha? Ano kasi? Kuya, kailangan na natin umalis sa lugar na ito. Hindi ligtas dito. Ano na naman pinagsasabi mo ha, Ronan? Akala ko ba magtitino ka na? Sinisira mo yung pagre-relax namin eh. Kuya, seryoso ko. Hindi ako gumagawa ng kwento. May aswang sa bundok na ito. Tumigil ka nga, Ronan. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magagalit ngayon. Kaya, wag mo akong sagarin ha. Maniwala ka kasi. May aswang nga. Totoong aswang. Kapag hindi rin tayo umalis, naku, mapapamag tayo. Hindi na nakapagpigil pa si Polo. Nasuntok na niya ang kanyang kapatid.
Bagsak agad si Ronan. Sa lakas ng suntok niya ay dumugo ang nguso ni Ronan. Agad ko naman silang inawat. Tinulungan ko rin makatayo si Ronan dahil naawa ko sa kanya. Pre naman, bakit ka naman nanuntok? Usap lang, walang pisikalan. Isa ka rin kasi Gino eh. Alam mong may pagkasaltik yan si Ronan, nakikinig ka rin. Totoong sinasabi ng kapatid mo. Totoong may aswang, Polo. Totoo! Sandaling natamemi si Polo. Nagulat siya na maging ako ay naniniwala na rin. Kagabi, hindi ako makatulog. Sumilip ako sa bintana. May nakita kong lalaki na nasa kalye. Nagulat ako kasi may dumagit sa kanyang tao na may pakpak. Dinala siya sa ere. Tapos, hindi na siya nakababa. Polo, paano may papaliwanag na hindi totoong aswang sa nakita ko? Kaya tama si Ronan. May aswang talaga sa probinsyang ito. Kailangan na nating umuwi. Balibasa kasi, wala kang pinaniniwalaan kundi sarili mo lang eh. Pasalamat ka pa nga at gusto ka naming isama pa uwi eh. Kapag iniwan ka namin dito, baka mamatay ka na. Sinuway ko si Ronan. Nanahimik naman siya. Habang si Polo naman ay mukhang hindi pa rin alam ang sasabihin. Polo, pre, magligpit na tayo. Iba na rin ang pakiramdam ko eh. Ipagpaliban na lang muna natin itong camping na ito. Pero nandito na tayo eh. Nagsayang lang tayo ng oras kung uuwi tayo, pati gasolina, pagod. Pre, mamili ka. Magsayang ng oras o magsayang ng buhay? Ay, bahala na nga kayo. Padabog na pinagdadampot ni Polo ang mga gamit. Sinimulan na rin naming itupi ang tent. Nang mailagay na namin sa malaking bag ang mga kagamitan, nagsimula na rin kaming maglakad. Hindi na tayo pwedeng dumaan sa una nating dinaanan. Anong hindi pwede? Sa direksyon na yun nandun yung sasakyan natin eh. Nag-iisip ka ba? Kasi kuya, iba pakiramdam ko eh. Sa daan na yan nakita namin ni Kuya Gino yung malaking baboy ramo. Malakas ang kutob ko na mas marami sila kung babalik tayo sa dinaanan namin. Dito tayo dumaan. Medyo malayo pero mas ligtas dito. Ano? Iikutin natin tong bundok? Wala tayong choice. Diyos ko naman oh. Oo, kalma. Wala namang magagawa yung inis mo eh. Ba't ba kasi sumama yan eh? Mas okay yung dalawa lang tayo eh. Sinimulan na rin namin maglakad nang manahimik na rin si Polo. Sa halos 20 minutos naming paglalakad ay meron na kaming natanaw na liwanag. Akala namin nung una ay mga ngaso yon na may mga dalang sulo. Pero nang lumapit pa kami ng bahagya, napansin namin na parang may ginaganap na seremonya. Medyo patag ang parting yon ng bundok. Tapos may mga tao na hindi bababa sa 20. Sapat na ang liwanag doon para masabi ko na may kinakasal. Nakagaon kasi ng itim yung babae. Tapos yung lalaki naman, nakabarong. Nung una iniisip ko na normal na kasal lang yun. Iba rin siguro yung trip ng bride no? Ganitong oras kasal nila tapos sa bundok pa. Bad trip siguro ng groom. Hindi. Gusto talaga nilang dito magpakasal. Nakita kong umiiling na lang si Polo. Naiirita na naman siya sa kapatid niya. Ano? Paano mo naman nasabi? Kuya Gino, mga aswang ang kinakasal. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Mukha kasing mga normal lang nandun. Wala akong nakitang kahit na anong senyales na may aswang sa kanila. Tingnan niyo yung seremonya, pati yung mga nakasabit sa mga kawayan. Nagtindigan na naman ang mga balahibo ko nang makita mga bungo ng tao na nakasabit sa itas ng kawayan. Yung mga ganong eksena, nakikita ko lang yon sa mga horror movie na may mga konseptong tribo. Mabilis na dumaloy ang kilabot sa sistema ko. Mauubos na yata ang pawis ko sa sobrang kaba. Sigurado kang aswang yan? May kung anong bagay na kinuha si Polo sa bag niya. Kung aswang yan, sige, subukan natin. Nakita na lang namin si Polo na may hawak ng bote ng Gatorade na may laman pa. Sa sobrang inis niya, bigla na lang niyang binato sa mga taong naroon ng bote. Nakita pa namin ni Ronan na tinamaan ng bride sa balikat.
Dahil doon ay napatingin sa kinaroroonan namin ang mga nasa kasalan. Gagi! Bakit mo ginawa yun? Gusto kong masaksihan kung talaga bang mga aswang sila eh. Gusto kong makita kung magpapalit sila ng anyo. Yan naman eh. Tanga ka ba talaga? Sa ginawa mo, mapapahamak tayo. Ang lakas-lakas pa ng boses mo. Sapakin ko na kaya yung mukha mo. Wala ka na sa ayos ah. Aba, papalag ka sa akin? Agad akong pumagitna sa kanila at nilayo sila sa isa't isa. Ano ba kayo? Para kayong mga tanga eh. Mas lalo tayong mapapahamak niya kung mag-aaway pa kayo. Para kayong mga bata eh. Napalingon kami sa kinaroroonan ng mga hinihinala naming aswang. Nakita namin na unti-unti na silang lumalapit sa amin. Hindi na ako nagsayang ng oras. Tinulak ko na silang dalawa paalis. Tumakbo na kami paalis kahit na medyo nadudulas-dulas pa kami. Nang lumingon kami sa likuran, ay nakita namin na para silang mga gagamba at garapata na gumagapang. Ano yan sila? Spider-Man? Gagamboy? Ang kulit mo naman kuya eh. Aswang nga eh. Para mas mabilis kaming makarating sa ibaba, wala na kaming choice kundi ang magpadulas na lang. Inupuan namin ang mga tuyong dahon at saka nagpadulas sa baba. Ayaw mo kasing maniwala pre. Mahapdi na ang mga puwet namin nung bumalandra na kami. Nung tumingala kami sa itaas, nakita naming may mga lumilipad ng aswang sa itaas. Pinadapa kami ni Ronan. Hinayaan lang namin ang mga aswang sa itaas. Tapos yung mga humahabol naman sa amin ay nilagpasan na rin kami. Ganun pa man, hindi kami naging kampante. 1 oras yata kami nakadapa noon. Hindi kami makatayo dahil pabalik-balik ang mga aswang. Pwede na ba tayong tumayo? Mamaya na pre, huwag kang atat. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Matatalino ang ibang aswang. Magagaling silang manlinlang. Habang nakadapa kami sa damuhan, bigla kaming nakarinig ng mga kakaibang tunog. Nang tumingin kami sa paanan namin, muntikan na kaming mapasigaw ni Polo nang makita ang isang kobra na nakatingin sa amin. Nasa paanan lang namin siya at hindi gumagalaw. Mga kuya, huwag kayong gagalaw. Kapag gumalaw kayo, tutuklawin niya kayo. Anumang kilos natin ay ituturing niyang banta sa kaligtasan niya. Banta sa kaligtasan niya? Inang ahas yan. Isa nga itong nananakot eh. Hanggang kailan kami hindi pwedeng gumalaw? Hanggat nandyan siya. Unyemas naman oh. Paano kung habang buhay siyang nandyan? Habang buhay na rin kami hindi gagalaw? Oo, ganun nga. Wisit! Para kami mga tanga noon na nakikipagtitigan sa kobra. Hindi kami gumagalaw kahit na maliliit na galaw lang. Ngalay na ako noon, kabanong. Nangangati na rin ang singit ko pero bawal kong kamutin dahil bawal nga akong gumalaw. Mas kinabahan pa yata ako sa kobra kaysa sa humahabol sa amin. What if gumalaw ako? Sino kaya sa atin na matutuklaw? Ano pinag-iisip mong baliw ka? Malamang ikaw. Huwag mo na subukan, Kuya Gino. Hindi natin alam kung may lason yung tuklaw niya o wala. Baka yan pa'y kamatay mo kaysa sa aswang eh. Kung sa bagay, tama ka. Hindi na namin nabantayan ang oras. Basta, ang tagal naming nakipagpakiramdaman sa ahas. Nagtaka na nga lang kami kung bakit bigla na lang siyang gumapang palayo. Siguro, nangalay na rin. Ay, salamat naman. Inang ahas yan, papansin. Mas okay na rin siguro yung ginawa ng ahas sa atin, no? At least, hindi tayo agad nakali sa parting ito. Medyo nakaiwas tayo sa mga aswang. Palibasa, wala sa paa mo yung ahas eh, kaya okay lang eh. Batukan ko yung mukha mo dyan eh. Ha? Pwede ba yun? Oh ano, pwede na tayong umalis. Pwede na siguro. Ikaw kuya, gusto mo magpaiwan? Si Raulo. Muli naming ipinagpatuloy ang paglalakad. Dahil medyo malayo-layo na ang dinaanan namin at kinailangan pa naming balikan ang sasakyan para na rin naming nilibot ang kalahati ng bundok. 5:00 na ng umaga nang mapuntahan namin ang sasakyan. Grabing pagkaligaw kasi ang nangyari sa amin. Mabuti na lang talaga, magaling si Ronan sa mga pasikot-sikot. Kaya kahit na papaano ay nagawan namin ang paraan. Nakauwi naman kami ng ligtas sa bahay nila Polo. Nagtaka nga lang ang magulang nila kung bakit napaaga kami. Ang sinabi kasi namin sa kanila hapon na kami makakabalik.
Nung umagang yon, nagkasundo kaming tatlo na hindi namin ipapaalam ang lahat ng nangyari. Kapag nalaman kasi ni Aling Josie at Mang Tobing ang nangyari, baka hindi na kami payagan pang makalabas. Lalo pat ang mga yon ay naniniwala rin sa mga aswang. Isa pa, para na rin hindi madagdagan ang iniisip ng mga magulang nila. Ayon kasi kay Ronan, takot din ang kanyang mga magulang sa aswang. May history kasi ang mga yon nung si Polo pa lang ang pinagbubuntis ni Aling Josie. Para marelax sa mga utak, ay napagpasyahan namin na itulog na lang muna ang mga nangyari. Salamat naman sa Diyos at nakatulog na rin ako. Sa sobrang sarap nga ng tulog ko, ay dakong 5:00 na ako ng hapon nagising. Ginising ako ni Ronan para hatiran ng pagkain. Umupo siya sa dulo ng kama at nag-aalalang tiningnan ako. Kuya Gino, ayos ka lang ba? Pasensya na sa mga nangyari kagabi ha. Kung naalala ko lang sana na doon pala yung bundok ng mga aswang. Hindi sana nangyari yung kagabi. Bumangon ako at tumikim sa sabaw na dala niya. Ayos lang yun, no? Wala kang kasalanan doon. Ang mahalaga, walang nasaktan sa atin. Siya nga pala. Nasaan yung Kuya Polo mo? Magkasama sila ni Papa. Umalis sila kaninang tanghali eh. Hanggang ngayon di pa nakakabalik. May kinuha lang silang pangsabong na manok. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita ulit. Alam mo, Ronan, nawala sa utak ko na broken-hearted ako eh. Kasi walang ibang natakbo sa utak ko ngayon kundi mga aswang. Sabihin mo nga, talamak ba talaga yung mga aswang dito sa Surigao? I mean, kahit saan ka magpunta meron? Hindi. Ewan ko nga kung bakit parang bigla silang dumami. Oo, dati may mga gumagala talaga. Pero mula nang may mabuong grupo ng mga manunugis dito sa barangay namin, unti-unti silang nawala. Ganun ba? Baka naman kasi nagparami na sila. Umiling si Ronan. Hindi niya rin alam ang sagot sa tanong ko. Ang alam lang niya, maaring isa na sa mga aswang ang makakasalubong namin. Gawa nga ng pagkalat-kalat na talaga sila. Tingin mo, malalaman kaya ng mga aswang na tayo yung nakasira sa kasal kagabi? Si Kuya talaga, hindi tayo… Ha? Napatigil kami nang may marinig sa labas na batang umiiyak. Akala namin kung ano nang nangyari kaya dali-dali kaming lumabas. Nakita namin ang isang batang lalaki na nakaupo sa lapag na parabang inagawan ng kung ano. Dahil sa pag-aalala na baka nasagasaan siya, agad naming tiningnan ang katawan niya kung meron ba siyang sugat o galos. Ayos ka lang ba, bata? Anong nangyari sa'yo? Huminto sa pag-iyak ang bata nang makita niya kami. Bigla na lang siyang yumakap sa binti ni Ronan. Bata, taga-saan ka ba? Sino mga magulang mo nang maihatid ka namin pa uwi? Umiling-iling lang ang bata. Bigla na naman siyang umiyak. Sa pagkakataon na yon ay mas malakas na ang iyak niya. Kaya naman hindi na nakatiis si Ronan kundi ang dalin niya ang bata sa loob ng kanilang bakuran. Nang pauwi na namin ang bata sa hagdanan ay saka lang siya tumahimik. Namumugto na rin ang mga mata niya. Ang lungkot-lungkot ng mukha niya. Kuya, hindi na po ba makakabalik ang mama ko at papa ko? Nagkatinginan kami ni Ronan sa sinabi ng bata. Hindi namin inakala na yun ang ibubungad niya sa amin. Dahil ako ang medyo magaling makipag-usap sa mga bata, ako na rin ang nagtanong kung ano ang nangyari. Bata, ano bang nangyari sa mga magulang mo? Pwede ba naming malaman? Pero kung ayaw mo naman sabihin, pangalan mo na lang ang gusto kong malaman. Parang sandaling nag-isip ang bata. Ewan ko kung anong tumatakbo sa isipan niya at bakit parang sobra siyang nasasaktan. Hindi po natuloy yung kasal ng mga magulang ko eh. Pagsabing yun ng bata ay pareho kaming kaagad na naisip ni Ronan. Pero inisip din namin na baka masyado lang kaming nag-iisip. Kaya ang ginawa ko ay pinagpatuloy ko lang ang pakikipag-usap sa bata. Hindi natuloy ang kasal ng mga magulang mo? Nako, bakit naman? May nambato po kasi sa kanila ng bote. Nagalit si mama. Ang sabi ni mama,
Hanggat hindi nahanap yung gumawa nun, hindi matutuloy ang kasal po. Tapos, kanina, nagiwalay na sila. Pinabayaan po ako. Muli na namang umiyak ang bata. Nakaramdam na naman kami ng kaba ni Ronan. 100% na kasi kaming sigurado. Hindi kami pwedeng magkamali. Yun ang batang nakita namin na kasama ng bride at groom. Sandali lang. Dito ka lang ha. Ikukuha ka namin ng makakain sa loob. Agad akong hinila ni Ronan para kausapin. Kuya Ronan, hindi tayo pwedeng magkamali. Tsak, siya yung anak ng kinakasal kagabi. Pero paano yan napunta dito? Ibig sabihin ba nito? Alam na nila na tayo yung gumawa nun? Hindi nga tayo, si kuya. Pero kasama tayo. Ang problemahin muna natin yung bata. Sigurado ko na aswang din yan eh. Anong gagawin natin sa batang yan? Alam ko na, iligaw natin. Sigurado ka ba? Wala naman tayong choice eh. Baka mamaya, padala ng mga aswang yan. Yari tayo dyan. Tara na, huwag na natin hintayin si kuya. Lumabas kami ulit ni Ronan. May dala kaming saging pero ayaw ng bata. Bulong sa akin ni Ronan, hindi raw talaga nakain ng mga prutas at gulay ang mga aswang. Saan po tayo pupunta? Babalikan natin yung mga magulang mo. Tutulungan ka namin para magkabalikan ng mga magulang mo. Gusto mo ba yon? Nanginginig ang mata ng bata. Ginanahan siyang maglakad at nag-umpisang magligalig. Talaga po? Tutulungan niyo ako? Kung ganun, sasamahan niyo po ako pabalik sa amin. Kausapin niyo po sila. Ano ba ang pangalan mo? Jonas po yung pangalan ko. Ang ganda naman ng pangalan mo, Jonas. Kayo po, sino po kayo? Ako si Gino. Ito naman kasama ko, si Ronan. Huminto ang bata sa paglalakad. Nasa gilid kami ng kalye nun. Nagpamewang siya at tumingin sa amin ng seryoso. Nasaan po yung isa niyong kasama? Ha? Wala naman kaming kasama. Di po ba 3 kayo? Nasaan po yung isa? Naku, kung batang to. Tara na nga, maglakad na ulit tayo para maihatid ka na namin sa nanay at tatay mo. Hindi na namin pinansin ang bata. Pero sa loob-loob namin ni Ronan ay kinakabahan kami sa kanya. Nagdadalawang isip na nga kami noon pero hindi ko alam kung bakit tinuloy pa rin namin. Ipinasok namin ang bata sa gubat. Ang ipinagtataka ko, hindi man lang nagtatanong ang bata kung bakit iba na ang dinadaanan namin. Para bang ayos pa rin sa kanya. Medyo malayo-layo na kami noon mula sa amin. Nakakasenyasa na nga kami ni Ronan kung kailan namin iiwan ang bata. Sadyang hindi lang kami makabuelo. Ilang sandali pa, ang batang si Jonas na mismo ang nagkusang bumaba mula sa pagkakakarga ko. Oh, bakit? Ayaw bang karga kita? Ngumiti ang bata. Bakit hindi niyo ako tinatanong kung saan ang daan? Siguro, dadalhin niyo ako sa ibang lugar, no? Naku, hindi no. Ayaw mo kasi magsalita kaya akala namin tama yung dinadaanan natin eh. Oo, ganun nga. Dapat kasi sabihin mo kung saan. Tingnan mo, nasa gubat na tayo pero hindi naman namin alam. Kuya, alam ko naman po kung ano talaga yung balak niyo eh. Narinig ko po eh. Pero kayo po ba? Alam niyo kung ano yung balak ko? Sa kung paanong magsalita ang bata, ay talaga namang natakot na kami ni Ronan. Parang hindi na bata ang kaharap namin. Huy, ano bang pinagsasabi mo dyan, Jonas? Ngumiti ng nakakaloko ang batang yon. Ilang sandali, nakarinig na rin kami ng mga yabag ng paa. Walang ano-ano, ay biglang may naglabasa ng mga tao mula sa likuran ng mga puno. Naku, nalinti ka na. Jonas, anong nangyayari? Kilala mo ba sila? Makasama ko sila. Sila yung mga kasama ko sa kasal niya, hindi natuloy niyang dahil sa inyo. Ngayon, lagot kayo kay na mama at papa. Gagawin nila kayong handa sa magpapatuloy ng kasal. Walang ano-ano, ay naramdaman na lang namin na may pumalo sa ulo namin. Sabay kaming bumagsak sa lupa. Bago mawalan ng malay,
nakita ko pa si Jonas na nagbago ng itsura. Mga aswang ang mga yon. Nagising na lang kami na nasa loob kami ng isang silid. Nakapagtataka kasi bukod sa hindi naman kami nakatali, bukas din ang pinto. Tara, habang walang tao, lumabas na tayo. Dali-dali kaming lumabas ng pintong yon. Kaso nabigla kami. Sa bakuran nila, ang daming tao na alam kong mga aswang din. Naku, lintik talaga. Nagtinginan silang lahat sa amin. Nakita rin namin doon si Jonas sa lamesa na may kinakain na kung anong karne. May isang lalaki na lumapit sa amin. Marami siyang tattoo sa katawan. Malaki rin ang mga muscle niya. Tindigan pa lang ay nakakatakot na. Sino sa inyo nang bato ng bote sa asawa ko? Galit na galit ang lalaki. Napansin namin na naging kulay pula na ang mga mata niya. May mga naglalabasan na ring ugat sa sentido niya. Ako ang unang dinakma ng lalaki. Sinakal niya ako at itinaas sa ere. Ikaw? Ikaw ba sumira sa kasal namin? Hindi ako yun. Padubog niya akong binitawan. Si Ronan naman ang pinagtuunan niya. Hinawakan niya sa buhok si Ronan at idinikit sa dingding ng bahay. Ikaw? Ikaw ba yon? Inangat ng lalaki si Ronan habang sa buhok yon nakahawak. Mabuti na lang ay lumapit sa amin si Jonas. Papa, wala po sa kanilang dalawa. Pero pwede naman natin silang gawing pagkain, di po ba? Ang galing mo talaga, anak. Kaya gusto ko talaga na ikaw ang magmana ng trono ko eh. Kasi matalino ka. Nagsimula nang manginig ang kamay ko noong mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko ay nalalapit na talaga ang katapusan namin ni Ronan. Mga kasama, ihanda ang mahabang lamesa na tagtara natin ng karne. Ang dalawang ito ay magiging hapunan na lang natin. Total, hindi na rin naman matutuloy ang kasal. Magsaya na lamang tayo sa pagkain. Ayos ba? Nagsigawan ng mga kasamahan nila. Kitang-kita namin ang mga naglalaway na aswang. Takam na takam sila sa amin. Sandali, baka pwedeng mapag-usapan to. Hindi naman kami ng bato sa... Wala akong pakialam. Sinira nyo ang pinakaiintay kong kasal. Ngayon, hiwalay na rin kami ng asawa ko. Sa parting yon, medyo nauunawaan ko ang nararamdaman niya. Hindi rin natuloy ang kasal ko. Proposal pa nga lang bagsak na ako. Kaya alam ko kung ano ang nararamdaman niya. Ilang sandali lang ay kumilos na rin ang mga aswang. Naglagay na sila ng mahahabang lamesa sa gitna. Sapilitan nila kaming itinali sa lamesa. Wala na kaming palag dahil ang lalakas nila. Kuya Gino, mamamatay na yata tayo. Ngumisi ako habang nakahiga na kami sa lamesa. Walang iya kasi ang kuya mo eh. Kung gumamit lang sana siya ng utak, di sana walang nangyayaring ganito. Ay nako. Total, mamamatay na rin naman tayo at mamayang gabi pa naman tayo kakatayin. Sasabihin ko na rin kung anong sikreto ni Kuya Polo. Sikreto? Anong sikreto? Naswang siya? Hindi. Bakla si Kuya. Nasamid ako sa sarili kong laway nang marinig ang sinabi niya. Ano? Trippings ka ba? Umiling siya at natawa na lang din. Wala kang kalam-alaman oh. Kung sa bagay, 3 taon pa lang naman kayong magkakilala eh. Bakla si Kuya since high school pa siya. Pero hindi siya bakla na malambot ah. Sadyang lalaki lang talaga ang gusto niya. Ano? Totoo ba? Sa totoo lang, bago kayo pumunta dito, sinabihan na niya kami na huwag maingay. Ang sabi pa nga niya sa amin, mag-uwi na raw siya niyang lalaki. Hindi mo ba napapansin? Ayaw na ayaw kong sama ni Kuya sa mga lakad niyo. Gusto niya kasing ikaw lang ang ka-moment niya. Gusto ka ni Kuya. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Biglang bumalik ang mga bagay na napapansin ko kay Polo. Kaya pala, may nakita akong foundation sa bag niya dati. Sinabi niya lang na sa girlfriend niya yon. Ano? Gulat ka no? Di mo rin napansin na tinanggal ni Mama at Papa ang mga picture ni Kuya sa dingding. Lahat kasi ng picture niya ron, naka-blush on. Sinasabi ko sa iyo to para pagtawanan si Kuya. Gusto ko lang maging malinaw sa iyo lahat.
na lahat ng ginagawa sa'yo ni Kuya may meaning. Kung sakaling mabuhay tayo mamayang gabi, sabi mo sa kanya na alam mo na para magtigil siya sa pagpapantasya niya sa'yo. Pinapatawa lang kita. Totoo lang, natatakot na ako. Natigil ang pag-uusap namin nang biglang dumating ang ilang pang mga aswang. Meron silang bit-bit na isang lalaki. Palagay namin ay tao lang din yun katulad namin. Pumapalag-palag pa ang isang lalaki kaya bigla na lang siyang tinaga sa ulo ng isang aswang. Lagot ka kay Kabando. Sabing huwag patayin eh. Gusto ni Jonas buhay yung pagkain. Ang kulit-kulit Balik ng palag Sirit ang dugo ng lalaki habang nakadapa na sa lupa. Samantalang kami ni Ronan, pinipigil na lang namin hindi masuka. Pakiramdam ko noon Kabanong, normal na talaga sa lugar na yon ang pumatay ng isang tao. Siyempre, mga aswang sila na takam sa mga laman at dugo ng tao. Kahit na mukhang wala na kaming pag-asang mabuhay, nagdasal na lang ako na sana magkaroon ng himala. Na sana matuloy pa ang kasal nila nang sa ganun ay baka magbago ang isip ng groom na aswang. Napapikit na lang ako Kabanong ng mga oras na yon. Hinihintay na lang namin na katayin nila kami. Tinanggap ko na doon na kami magtatapos. Naisip ko nga noon na baka pinahintulutan ng Diyos ang mga sandaling yon. Nagsimula na kaming mabahala at mas kabahan nang unti-unti nang kumakagat ang dilim sa paligid. Naririnig na namin ang mga aswang na sabik na kaming katayin. Ang iba pa nga lumalapit sa amin. Kahit buhay pa kami, nag-aangkinan na sila kung saang parte ng katawan namin ang mapupunta sa kanila. Ronan, mukhang mamamatay na talaga tayo. Kainis Kuya, ayaw ko pa mamatay ng virgin. Tanggapin na lang natin. Basta, multuhin na lang natin si Polo. May biglang nagpatunog na mga tambol. Nagsilayuan ng mga aswang na dumudumog sa amin. Paglingon namin sa gilid, paparating na pala ang kanilang pinuno. Na sa pagkakarinig namin ay si Kabando ang pangalan. Yun din ang ama ng batang si Jonas. Tumigil ang malalakas na tambol nang makababa na ng trono si Kabando. Lumapit siya sa amin at pinagmasdang mabuti. Mga tao, handa na ba kayong maging hapunan ng aking nasasakupan? Tumawa siya ng malakas. Para na siyang nababaliw. Ganun ba talaga kapag broken-hearted? Hindi naman kasi ako ganun kaya nalilito ko. Pero kung sa bagay, aswang siya at ako naman ay tao. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa totoo lang, hindi rin natuloy yung kasal na pinapangarap ko. Yun ang dahilan kung bakit ako narito sa Surigao. Para kalimutan yung mapapangasawa ko. Natigil sa paghalakhak ang pinuno ng mga aswang. Sa lubungang kilay niyang tumingin sa akin. Inayawan niya yung proposal ko kasi ang sabi niya, nawawala na siya ng pagmamahal sa akin. Ang sakit nun! Sobra! Lalo na kapag nararamdaman mong may iba na siya. Sinisitsitan na ako ni Ronan dahil sa pinagsasabi ko. Kuya Gino, anong ginagawa mo? Baka lalong magalit siya. Ganyan ba mga babae? Nakikipaghiwalay kapag may iba na? Natahimik ang mga aswang nang sabihin niyo ng kanilang pinuno. Hindi sila makapaniwala. Ang iba ay nagbubulong-bulungan pa. Kaya ang ginawa ko, sinakyan ko ang sitwasyon. Nang sa ganun ay mapahaba pa ng kaunti ang buhay namin ni Ronan. Hindi naman lahat ng babae kagaya ng babaeng minahal ko. Marahil ang babaeng minahal mo at gusto mong pakasalan ay mahal na mahal ka pa rin hanggang ngayon. Siguro, kailangan niya lang makapag-isip-isip. Mahal pa rin niya ako? At paano mo naman nasabi yon? Ipaliwanag mo! Kapag napatunayan kong mahal ka pa niya, makakawalan mo ba kami? Hindi na muna nagsalita si Kabando. Mga ilang sandali lang ay bigla na naman siyang tumawa. Hangal! Akala mo maiisahan mo ko? Hindi kita iniisahan. Tinutulungan kitang maging maayos ang lahat. Gaya ng sinabi ko, halos pareho tayo ng naranasan. Ang pagkakaiba lang, kayo nasa kasalan na, kami wala pa. Nagpo-propose pa lang ako. Hindi ko pa nga nasusuot yung singsing eh.
Dahil sa kadaldalan ko ay may isa na siyang tauhan na lumapit. Naiinip na siguro. Binyonyo, huwag kang makinig sa kanya. Niloloko ka lang niya. Gusto mong malaman kung mahal ka pa ng asawa mo? Madali lang. Tumingin ka lang sa anak mo. Hanggat hindi niya pa kinukuha si Jonas, ibig sabihin may tiwala pa siya sa'yo. At ang tiwala ay nabubuo kapag mahal ka ng isang tao. Di ba, Ronan? Oo, tama yan. Baka nga, tama. Nakisakay na lang din si Ronan kahit na halatang natatakot na rin siya. Ako naman ay kalmado lang. Para sa akin, isang sugal na ang sitwasyon na yon. Binyonyo, tandaan mo, manloloko mga tao. Huwag kang papatalo sa kanya. Nagulat ang lahat nang itarak ni Kabando ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki. Pagbunot ng kamay, hawak na nito ang puso ng kanyang tauhan. Nanlaki ang mata ko noon. Kinabahan ako, Kabanong. Isang pagkakamali ko lang sa sasabihin ko. Baka ganun din ang mangyari sa akin. Wala nang maingay. Sige, sabihin mo sa akin kung paano ko mapapabalik ang mahal kong babae rito. Huminga muna ako ng malalim. Naiilang ako sa hawak-hawak niyang puso na tumitibok-tibok pa. Kailangan mong hayaan siya na makapag-isip. Tsaka ko, na kapag lumamig na ang sitwasyon, maliliwanagan na rin siya na mahal ka pa rin niya. Hindi ko kaya maghintay. Gusto ko, ngayon na kami magkaayos. Naintindihan mo ba yon? Ngayon ko gustong matuloy ang kasal. Bakit mo ko utosang maghintay? Pinalo niya ng malakas ang lamesa. Halos maalog ang utak ko sa lakas ng pagpalo niya. Oh, kumalma ka. Kapag nalaman niyang ganito ka, mas lalong lalayo ang loob niya. Umayos ka nga. May anak kayo, di ba? Bakit ba napaka makasarili mo? Isipin mo ang anak niyo. Kung wala kang ibang iisipin kundi ang kasal, mapapabayaan mo ang anak mo. Sa tingin mo matutuwa siya kapag nangyari yun? Hindi. Kaya pwede ba tumigil ka sa kakaganyan mo? Hindi bagay para sa isang ama at asawa na para kang batang nagmamaktol. Ikaw pa naman ang pinuno nila, oh. Mabuti ka pa nga eh, muntik na kayong ikasal. Eh ako, nagsisimula pa lang, natapos na kagad. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, ha? Masakit! Sobrang sakit! Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Parang saka ko lang nailabas yung sakit na kinikimkim ko. Nawala na ako sa wisyo, Kabanong. Ang tanging naiisip ko na lang noon ay kung bakit ako iniwan ng babaeng minamahal ko. Sandali kong nakalimutan na nasa lugar pala kami ng aswang at nakatali na sa lamesa upang katayin. Kuya Gino! Uy! Natauhan ako nang marinig ko ang boses ni Ronan. Bumalik ang kaba ko. Saka ko lang napagtanto na nasigaw-siguan ko pala ang pinuno ng mga aswang. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Titig na titig sa akin si Kabando. Ha! Umiiyak ka! Ibig sabihin, totoo ang nararamdaman mo. Noong mga sandaling yon, ay gumaan na ang pakiramdam ko. Nailabas ko na rin kasi ang mga salitang yon. Pakiramdam ko kasi, yun talaga ang sumasakal sa puso ko. Ronan, handa na akong mamatay. Nasabi ko na ang gusto ko sabihin eh. Nginitian ko si Ronan. Kuya Gino, huwag kang baliw. Ako ayaw ko ba? Marami ba akong pangarap sa buhay? Pinahanga mo ko sa pagiging lalaki mo. Siguro nga tama ka. Kailangan ko lang maging maayos. Nang sa ganon, makita niyang karapat dapat na ako para sa kanya. Para malaman niya na handa ko nang salagin ang lahat ng bote. Huwag lang siyang matamaan. Naging kalmado na si Kabando nun. Napansin ko rin na ikinatuwa yun ng mga aswang. Ayos na sana ang lahat. Inalis na kami sa lamesa. Ang kaso, biglang may dumating na namang tauhan ni Kabando. Dala-dala nila si Polo. Binyonyo, nakita namin to sa paligid. Ang sabi niya, siya raw ang bumato ng bote noong kasal ninyo at hindi ang dalawang yan. Napamura na lang kaming dalawa ni Ronan. Kung kailan napakalma na namin si Kabando, saka naman siya lumitaw.
Ang tanga naman talaga kahit kailan. Diyos ko, pahamak talaga tong si Polo. Agad na nagbago ang itsura ng mukha ni Kabando. Humaba ang tenga niya at dila. Dumilim din ang kanyang mga mata. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal namin! Uy, teka, sandali! Dinakmanan ni Kabando si Polo. Sinakalito at sinapak agad sa mukha. Tumilapon si Polo sa harapan namin. Wala rin naman kaming magawa dahil madadamay kami kapag nagkataon. Hindi mo alam kung ano ang sinira mo! 2 angkan ang sinira mo! Nang dahil sa simpleng bote ay hindi natuloy ang kasal! Kinuha ulit ni Kabando si Polo. Hinagis siya sa bakuran. Tapos kinalmot siya sa muka. Agad na dumugo ang pisngi ni Polo. Sa pagkakataon na yon ay nakaramdam na kami ng awa sa kanya. Gusto namin siyang tulungan, pero sa tingin pa lang ng mga aswang na nakapalibot sa amin, alam na agad namin na ikamamatay namin yon. Pasensya na. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Sige na, patayin nyo na lang ako. Basta huwag nyo silang idadamay. Wala silang kasalanan eh. Napapalunok na lang ako ng laway sa kaba. Ibang-iba na ang itsura ni Kabando. Parang wala na siyang pakikinggan dahil sa galit niya. Itali ulit ang 2 yan! Kakatayin natin sila pagkatapos ko rito sa isang ito! Uy, hindi! Uy! Akala ko ba okay na tayo? Wala na kaming nagawa ng puwersahan na naman kaming itali sa lamesa. Umingay na naman ang paligid. Nasa aktong tatagay na nila kami nang may isang babaeng maganda naman ang dumating. Lahat sila ay napalingon doon. Teka, sandali! Biglang kumalma si Kabando. Cecil! Ano bang ginagawa nyo? Akala ko ba titigil na kayo sa pagkain ng tao? Akala ko ba mula nang mahalin mo ako, ay titigil na kayo sa masamang gawain na ito? Natauhan si Kabando. Para siyang nahihiya na tumingin sa babae. Samantala, tumakbo si Polo palapit sa babae. Ikaw ba yung nabato ko? Ako yun. Oo, ako yun. Patawarin mo ako sa nagawa ko dahil nasira yung kasal ninyo. Pakiusap. Ako na lang ang patayin ninyo. Huwag lang sila. Lalo na yung kapatid ko. Pakiusap. Parang awan nyo na. Umiiyak na si Polo noong mga sandaling yon. Dahil sa ginawa niyang yon, doon ko napatunayan na minsan mas lalaki pa sa lalaki ang mga bakla. Inaamin ko na nagalit ako. Hindi ko pa napapatawad ang pagbato mo. Pero ayoko ng karahasan. Hanggat maaari, gusto ko lang tahimik na buhay. Bando, kung talaga mahal mo ko, magbago ka. Magbago kayo para sa akin. Saan ka namin? Tigilan nyo na ang pagkain ng tao. Sa paraan na yun lang ako magpapakasal sa'yo. Sa katunayan, hindi naman dahil sa pagbato sa akin kaya ako matras eh. Nalaman ko na marami na naman kayong biniktima. Ayaw ko ng ganun, Bando. Isa rin akong tao. Pero wala akong pakialam kung aswang ka o hindi. Minahal kita. Nagbunga ang pagmamahalan natin. Si Jonas. Di ba dapat simulan mo nang mamuhay na parang tao rin? Para sa amin ang anak mo. Para sa mga aswang at sa mga tao. Nawiwindang kami ni Ronan sa mga naririnig namin. Tao rin pala ang bride. Patawarin mo ako. Hayaan mo. Itatama ko lahat. Magbabago na kami. Para sa atin. Para sa anak natin. At sa lahat. Sinenyasan ni Kabando ang mga tauhan niya na pakawalan kami ulit. Kung sino ka man, sana wag mo nang uulitin ang ginawa mo. Masakit ang mawalan ng taong minamahal. Alam mo yan ang kaibigan mo. Napatango na lang si Polo noong mga sandaling yon. Agad namin siyang nilapitan at inalalayan. Patawad. Patawad sa lahat. Sige na, umalis na kayo. Pero ipangako niyo sa amin na walang makakaalam na may mga aswang pa. Para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Maraming salamat po sa'yo. Kung di ka dumating baka sisig na kami. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito kami sa lugar ng mga aswang.
Hindi ko inaasahan na kaya palang magmahal ng aswang ng isang tao. Patawarin niyo kami kung ano man ang kasalanan namin. Sige na, ituloy niyo na po yung kasal ninyo. Ngumiti na lang ako ng mapait. Tumangon na lang din sa akin si Kabando. Nagpaalam na rin kami sa kanila. Aminado ako noong palayo na kami. Kinakabahan pa rin ako. Ewan ko, kahit na pinatakas na nila kami, parang wala pa rin akong tiwala sa mga aswang. Sa katunayan, nang bahagyang makalayo na kami, ay nagtakbuhan kami agad ni Ronan. Pero bumalik din kami kasi hindi pala makatakbo ng maayos si Polo. Nakauwi kami sa bahay nila Polo. Nagdahilan na lang kami sa mga magulang nila na napaaway si Polo. Ayun, nagpa-blatter sila sa barangay. Tulad ng pinangako namin, wala kaming pinagsabihan. Binaon na lang namin sa alaala mga nangyari. Ay wala ng mga aswang na namamataan sa probinsya nila Polo. Nalaman na rin ni Polo na alam kong bakla siya. Nagulat siya kasi hindi niya alam kung papaano ko nalaman. Magkaibigan pa rin naman kami kahit na ganon. Nang makauwi kami ng Maynila, tuluyan na siyang nagladlad. Mula noon ay tinawag ko na siyang Baklang Aswang. Wakas. Magandang araw po